Okay, so are you ready now? Okay. Sa gabi ito, gusto ko pong simulan ang mensahe ni Lord. Ano ba kayo? New Year, di ba? Sino excited? Gusto ko pong simulan ang mensahe ni Lord. So po, kasi po, merong mga tao, there are some people na hindi naniniwala that it rains on the just and the unjust. Ano po ibig ko sabihin dyan? Sisimulan ko kayo dyan sa quote na yan. Ano po? Sabihin nyo nga, 1, 2, 3, go. It rains on the just and the unjust. Sige po, 1, 2, 3, go! It rains on the just and the unjust. Wow, mukhang gising na gising kayo lahat Isa pa, 1, 2, 3, go! It rains on the just and the unjust. And what do I mean by this? Listen to me, everybody. Some people thought, may mga tao pong nag-iisip that when you repent and accepted the Lord in your life, then you became saved, you're never gonna face difficulties. You're never gonna face trial. You're never gonna have a drama in your life. Akala nila pag tumanggap tayo kay Lord, bedo process na. Amen? Akala nila yon. Amen? When they believe and accepted the Lord Jesus Christ, akala nila accepted na sila sa anumang problema. At ngayong papasok ang 2025, I would like to make sure to you, itong message na to magpapatatag sa iyo kung tatanggapin mo at i-apply mo sa buhay mo. At ang nakakalungkot po, people have trouble understanding this. Amen? Hindi po naintindihan ng marami yan. Kaya po ang mga tao, pag pumunta sa church, when they visited the church like this, ang nangyayari po, they coming here to ask the Lord for a blessing. Amen? At kapag matanggap mo hindi ang blessing, sila po'y aalis kasi natanggap ang blessing kasi lang ang pinunta nila at yung iba naman na natili, pero nung tinanggap si Lord, lumalim sa Panginoon, nung dumating ang problema na walang bigla. Amen? Tatandaan niyo po mga anak, hindi po stress-free ang Christianity. Amen? Hindi po stress-free ang buhay mo kapag tinanggap mo si Lord. Hindi po may eliminate ang anumang problema. Ang mga trials, ang mga storms, ang mga difficulties ng buhay natin, hindi po mawawala yan. Sa totoo lang mga anak, iba't ibang level ang paniniwala ng mga tao. Tama? Pero gusto ko po sabihin sa inyo tonight, kapag ikaw is nagbabasa ng Biblia, tama? Doon ka tatatag sa iyong paniniwala at pananampalataya. And the truth of the matter is, getting saved does not somehow exclude trouble from getting in your house. Darating at darating po talaga ang problema one day. In fact, there is no exemption. Tama? Wala pong exemption pag dumating ang issue sa buhay. Believer ka man o hindi, mananampalataya ka man o hindi, saved ka man o hindi, daratnan ka ng problema. Amen? Now, listen to me carefully because I don't want you to miss this. 2025 is coming. The big difference between before getting saved and after getting saved is that before you got saved and you experience difficulties in your life, you don't usually know how you will handle it. Tama? Yun lang pagkakaiba. Pag dumating ang problema sa iyo before you know the Lord and before you read His Word and His promises, pag dinatnan ka ng problema, usually hindi natin alam ang gagawin natin. Tama? Kasi nga wala ka pang relasyon sa Diyos. Hindi mo pa alam ang promises ng Diyos. But after you get saved, dahil na nakita na ni Lord ang faith mo sa Kanya, dahil nababasa mo na yung mga promises mo, then you got this strong faith in you that you will get help from above. You know how to handle issues. You know how to handle problems. Why? Because alam mo yung promises ng Diyos. Alam mo na hindi ka niya hahayaan at hindi ka niya iiwanan sa anumang sitwasyon na meron ka. Amen? Wala po ako nabasa sa Bible na hindi tayo magkakaroon ng problema. Pero sabi niya, I will not leave you and never, never forsake you in any difficulties, in any dramas, in any problems, in any trials na meron ka. Can I hear an amen, please? Tonight, I will talk about the life of the person named Job. Si Job. Sino sa inyo kilala si Job? Taas ang kamay. Nabasa niyo na ba ang istorya ni Job? Alam niyo po, kung
kung tututukan nyo itong Job na to, at ang buong istorya ng buhay niya, ako po kasi, pag ako nagbabasa ng Bible at hindi ko po naiintindihan, binabasa ko po sa Tagalog. Amen? Kasi meron mga salita talaga na hindi mo naiintindihan sometimes. Kahit na NIV na gamitin mo, kahit na NLT pa gamitin mo, diba? Binabasa ko sa Tagalog para makita ko talaga yung buong istorya. Then, sometimes naman, pag meron akong gustong kunin na malalim na English sa Bible, ang binabasa ko po is KJV. Kasi po KJV, yung original text na doon. Makikita mo ba kung may Hebrew word, makikita mo yung original meaning ng word. Amen? Are you with me? So ito pong si Job, napaka-interesting po ng buhay na to. At sa pagpasok ng New Year, dito tayo nilid ni Lord sa buhay ni Job. Although marami sa inyo, kilala ko sino siya, but tonight, I would like to show you what the Bible says about him. Sa mga taong hindi pa na-realize kung sino si Job, na po, malalaman niyo tonight. Amen? So let's read the first 3 verses of the book of Job. Now, pakibasa mo, please. Praise. Pakilagyan ng microphone siya, no? Praise. There once was a man named Job who lived in the land of Uz. He was blameless, a man of complete integrity. Sabihin nyo nga, blameless. Sabihin nyo, a man of complete integrity. He feared God and stayed away from Yan evil. pa, sabihin nyo, he feared God and stayed away from evil. So yan si Job. Sige, pakibasa. He had 7 sons and 3 daughters. He owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 teams of oxen, and 500 female donkeys. He also had many servants. He was, in fact, the richest person in that entire area. Amen. So dito pa lang sa first verse ng Book of Job, makikita na natin kung sino si Job. God has already revealed to us what kind of a person ito si Job. So bukod doon sa sinasabi kanina na blameless person siya, complete integrity siya, may takot siya sa Diyos and stand away from evil, bukod doon, sobrang yaman nitong si Job. Napakayaman po nito. Noong panahon na yon, hindi po tinitingnan ng pera. Kapag marami kang alagang hayop, marami kang lupain, sobrang yaman mo na. Amen? In fact, the scripture says that he was the richest person in that entire area. So in those days, may kita mo na milyonaryo ang isang tao kapag ganyan karami ang alaga mo. Nakita niyo po? Sabi niyan, he had 7 sons and 3 daughters. He owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 teams of oxen, and 500 female donkeys. He also had many servants. So mayamang-mayaman po itong taong to. At ito ang pangarap nating lahat. Amen? Sino nangangarap yumaman? Taas ang kamay. Lord, yung hindi nagtaas ng kamay, hayaan mo maghirap. Amen? Baka walang faith. Kung ayaw niyo yumaman, ibigay niyo sa akin ang kayamanan niyo. Amen? Lahat tayo gusto natin yan. In fact, kaya nga nandito sa UAE. You're looking for a greener pasture. Tama? So yan talagang gusto natin. So si Job, tayo nangangarap pa lang si Job na andoon na. Amen. Andoon na siya. So, naging blameless tayo sa mata ng Diyos with complete integrity sa mata ng Diyos nung tinanggap natin si Lord. Tama? And most of all, ang gusto talaga natin masaganang buhay. Pangako ni Lord yan. Ang sabi ng Biblia, I came to give him life. Life of abundance. Tama? Yun talaga yung pangako ni Lord. So, gusto natin ang buhay na ganyan. But most of us knows, ito pong si Job, naka-experience ng extensive difficulties sa buhay niya. Tingnan nyo ha. Blameless person. Diba? A man of complete integrity. Hindi lang siya half integrity, 1% integrity, 99 integrity. No. Complete integrity. Amen. Tama? Pero dumanas pa rin siya ng extensive difficulty sa buhay. Amen. Amen po ba? Amen.
And take note na nangyari ang pain na yan sa kanya, nangyari yung difficulties niya sa kanya, sa kalagitnaan lamang ng isang araw. Maniniwala ba kayo na lahat ng nabasa niyo dyan, naubos sa loob ng isang araw? Amen. Amen? Amen. In just one solitary day, his word was turned side down. Sa loob ng isang araw, nawala lahat ng kayamanan niya, nawala pati lahat ng anak niya. Amen. Imagine with me, follower ka ni Lord, may integrity ka. Imagine with me ha. At sabi ni Lord, blameless ka. Meaning, very obedient follower ka. Kaya ka tinawag na blameless. Meron kang takot sa Diyos and stayed away from evil. Amen? Tapos, nangyari sa'yo na sa loob lang ng isang araw, hindi lang namatay ang 10 mong anak, lahat ng kayamanan mo nawalang bigla. In one day. Amen. So, think of it. Anong gagawin mo kung ikaw yun? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Amen? I want to show you what has happened in that one solitary day in the life of family of Job. At sa lahat na meron siya. Sige po, basahin ulit natin. Basahin natin. Verse. Ang hirap pa pindutin ito, mga anak. Amen? Parang sumuko. Sige. Pakabasa. Slide down tayo sa verse 13. Sige. One day, when Job's sons and daughters were feasting at the oldest brother's house, a messenger arrived at Job's home with this news. Your oxen were plowing, with the donkeys feeding beside them. When the Sabaeans raided us, they stole all the animals and killed all the farmhands. I am the only one who escaped to tell you. Yun. May dumating ng mga NPA. Amen? Ang tawag ng Bible, Sabaeans. So, ni-raid yung kanilang farm, amen, lahat ng kanyang oxen at lahat ng kanyang donkeys kinuha. It's around 500. So, 1,000 yun. At pinatay ang lahat ng kanyang servants. Isa lang ang nakaligtas, kaya nagkwento sa kanya. Then, next verse. Verse 16. While he was still speaking, another messenger arrived with this news. The fire of God has fallen from heaven and burned up your ship and all the shepherds. I am the only one who escaped to tell you. Hindi pa siya tapos magsalita doon sa unang nangyari. May dumating na naman na messenger at ang sabi, the fire of God has fallen from heaven and burned up your ship and all the shepherds. Grabe, no? Hindi pa tapos. Hindi pa siya nakakahinga doon sa unang nangyari. And then still, the next verse says, verse 17. Sige. While he was still speaking, a third messenger arrived with this news. 3 bands of Chaldean raiders have stolen your camels and killed your servants. I am the only one who escaped to tell you. Lahat ng camel kinuha, 3,000 lahat yun. Kinuha nila at pinatay ang mga katiwala at isa lang ang nakaligtas at sinabi sa kanya. Ito yung pinakagrabe sa lahat. This is the worst thing na nangyari nung araw na yan. Again, pero ulit dumating at ang sabi, sige. While he was still speaking, another messenger arrived with this news. Your sons and daughters were feasting in their oldest brother's home. Suddenly, a powerful wind swept in from the wilderness and hit the house on all sides. The house collapsed and all your children are dead. I am the only one who escaped to tell you. Wow! That's the worst thing na balitang natanggap niya nung araw na yun. Sunod-sunod yun sa loob lamang ng isang araw. 7 anak niya patay. Bumagsak yung bubog, nag-collapse, patay lahat. So, I want you to put yourself in Job's situation. Amen? It was for sure a nightmare for Job. And this all happened from chapter 1 alone. Chapter 1 pa lang yan. Simula pa lang ng chapter 1. Because in chapter 2, mas mabigat na trials ang dumating sa kanya. Because this time, ang tinira na yung physical niya. Yung katawan niya, yung health niya. Sige, batiin natin. Sige, pakabasa na. So Satan left the Lord's presence and struck Job with terrible boils from head to foot. Tinamaan siya o tinubuan siya ng mga bukol sa buo niyang katawan.
from the crown of his head to the sole of his feet. Tinubuhan siya ng malalaking bukol at mas lalong lumala ang sitwasyon. Bakit lumala ang sitwasyon? Sabi sa akin, bakit? Dahil yung asawa niya mismo na supposed to be kakampi niya sa nangyari, lalo pa siyang idiniin at pinagsusumpa pa ang Diyos na kanyang kinikilala sa buhay niya. Let's read it. Verse 9. His wife said to him, "Are you still trying to maintain your integrity? Curse God and die." Did you see that? Did you notice that sometimes our wives doesn't know what to say? Amen. Alam ko yung mga kalalakihan dyan, hindi maka-amen. Lalo na kung katabi niyo ang asawa niyo. Tama? Amen? Tignan niyo naman, asawa mo na, gano'n na nangyari sa kanya, di ba? Ganyan pa ang tanong. So parang sinasabi niya ang asawa niya dito na sa dami ng mga drama na nangyari sa buhay natin at sa'yo, then you still call yourself a servant of God? So bakit inaalam ng God na mangyari sa buhay mo yan? Are you still trying to maintain your integrity after this? So she suggested to go ahead and curse God and die. Grabe, no? Isumpa mo na yung Diyos na kinikilala mo at mamatay ka na. Grabe. So here, makikita natin that Job was experiencing a very hard time. So, first 2 chapters pa lang ng book na to, sa matter of fact, mananap, kung babasahin mo ang buong outline ng book of Job, the book, first and second chapter, si Job po, na-experience niya yung testing in his life. Sa first and second chapter, he went through so many testings sa buhay niya. At alam po mga anak, wala na isa man sa atin ang gugustuhin dumaan sa ganyang klase ng problema. Amen. Hindi mo papangarapin yan, tama? Amen. Yung ganyang testing, mahirap dalhin. Tama po ba? Amen. But listen to this. And sabi ko po, you don't know whether you have real faith until you have been tested. Tama? Hindi mo masusubukan yung tunay mong pananampalataya until dumaan ka sa pagsubok mo sa buhay. Hindi mo matatest kung meron ka talagang faith. Your faith cannot be strong until it has been put into a test. Amen. So the first 2 chapters speaks about Job being tested. Then if you will read the story, listen to me, from chapter 2 to 37, hindi ko na ipapakita lahat kasi ito mahaba. Chapter 2 to 37, maraming nangyaring pag-uusap between Job and his own friends. Sa mga kaibigan niya. Mga kaibigan niya na naging accuser niya at sinasabing, you're doing wrong, kaya nagkaganyan ang buhay mo. Yun ang sabi. Meron daw siyang ginagawang mali, kaya siya dumaranas sa mga sunod-sunod na problema sa buhay. Imagine mo, ganyan na nangyari sa'yo, mga kaibigan mo, gaganunin ka ba? Tama? And sometimes, ganun talaga ang judgment natin. Kahit na tayo mga believer na, pag may nangyari hindi maganda sa isang kapatiran, ang judgment agad natin, merong hindi magandang ginagawa yan. Amen. Amen. Tignan mo yung kitabi mo, sabi mo, parang ikaw ang topic. Sabi mo. Tama? Kapag nakita natin, listen to me, look at me. Kapag nakita natin na may problema nangyayari sa isang kapatid, bulong-bulungan natin yung mag-big. Bakit na ginagawa yan? Kaya ganyan. Tama? Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang judgmental. Amen? So here, dito po, pinapakita ko sa inyo na yung mga kaibigan niya, trying to figure out, po sa verse, sa chapter 2 to 37, yung po mga kaibigan niya, nagsasuggest to Job
na meron siyang gawang pinang, meron siyang mga maling ginagawa, kaya ang Diyos nagalit sa kanya, pinarusahan siya in just one day. Supposed to be, they are his friends. Tama? Ang kaibigan, listen to me, makikita mo lang yan at mararamdaman mo sa oras ng problema mo. Yan ang mga tunay na kaibigan. Kapag may dumamay sa'yo sa oras ng bigati mo at hindi siya nawala, mahalin mo na yan. Tunay na kaibigan yan, amen? Pero kung yung kaibigan mo pupunta lang sa'yo dahil meron ka at nung nagkaroon ka ng problema, nawala na, alam mo na this. Amen? Amen po. So, dito po, yung mga kaibigan niya trying to figure out from chapter 2 to 37, what he did was wrong. That caused him to have so much pain in his life and family. At makikita po natin sa istorya, kung babasahin mo lahat yun, si Job, dinepensa niya yung sarili niya. He responded to their accusations to him. Amen? Are you still following me? Listen niyo po ako. Hindi ko niyo papakita yung mga verses, tama? Now, listen to me carefully. By the time we get to chapter 38, pagdating mo ng chapter 38 to chapter 42, verse 6, ayan, sinasabi ko sa inyo kasi masyadong mahaba, ano po? Can somebody say verse 6? Verse 6. Isa pa, verse 6. Verse 6. Dito nagsimulang magsalita ang Diyos. Dito na pumasok si Lord. Now, his friends has talked. Job has talked. But again, pagdating sa chapter 38 to chapter 42, God starts talking and Job starts responding to God. Amen? Now, look at me everybody. Listen to me carefully. Sometimes, listen to me, this 2025, I want you to remember this. Sometimes yung mga taong magsasalita patungkol sa'yo, sa kalagayan mo, may mga taong maraming sinasabi sa'yo dahil may mga nangyayari sa buhay mo, dahil hindi mo alam kung ano yung pinagkukwento nila sa'yo, hindi mo kailangan sumagot sa kanilang lahat. Tandaan niyan, 2025, hindi mo kailangan sumagot sa kanilang lahat. Kaya nga tatandaan yung mga anak, starting this year, you don't need to respond. Ang bagay, yan. O yan, i-double na. Kasi sa pinton lang kasi, o yan. Starting this year, 2025, you don't need to respond to anyone regardless of what they say about you. Lagi yung tatandaan sa taong papasok, sa taong 2025, ang importante ang sinabi ng Diyos, hindi ang sinabi ng tao. Amen? Tatandaan niyo palagi yan. Amen? Yung sinabi ng Diyos sa'yo. Ano niyo po, magmula nung naging pastor po ako, ano po? Personally, I have learned in life that everybody does not deserve a pastoral response. Hindi po lahat. Pero wala pa akong tinanggihan sa inyo, amen? Pero sinasabi sa inyo hindi lahat. Because I've learned how to ignore some foolishness. At dapat matutunan mo rin yan. Amen? Ang iba kasi sa atin, kapag meron ng nagsalita, posting mo pa sa social media. Mali-mali yun. Amen? Tandaan niyo po ito mga anak, if you try to respond to everything that everybody got to say to you and accuse you, every opinion that people get to you, doon lang mauubos ang oras mo. Doon ka lang po-focus. Doon na lang mauubos ang panahon mo. Sasakit ang ulo mo, sasakit ang kalooban mo. Lagi yung tatandaan, kapag nakailod ka, importante sinabi ng Diyos, hindi sinabi ng tao sa'yo. Amen? Amen? Amen po ba? Because I discovered that God has anointed me, has anointed you to do His will, tama? And you do not have to waste your time responding to those foolishness. Tinawag tayo ni Lord, meron tayong gagawin para sa Panginoon. Kung meron mga taong ginugulo ang buhay mo, hayaan mo sila. Magpatuloy ka sa ginagawa mo para kay Lord. Tama? And so Job finally listened to God. He responded to God. And by the time we get to chapter 42, the last chapter, from verse 7 to 17, anong sabi roon? Sige nga, pakabasa na natin ulit.
One pindot lang? Oo, galing naman pala, isa lang. Sige. After the Lord had finished speaking to Job, he said to Eliphaz the Temanite, I am angry with you and your two friends, for you have not spoken accurately about me, as my servant Job has. Verse 8. So take 7 bulls and 7 rams and go to my servant Job and offer a burnt offering for yourselves. My servant Job will pray for you, and I will accept his prayer on your behalf. Amen, amen, amen. So, look at this. Look at the verse. First half of verse 8. I will stop here for a while. Listen to me, mga anak. God will take the people who are accusing you and give you the right to pray for them. Amen. Lahat ng mga tao kumakalaban sa iyo, you need to learn how to pray for them. Amen. Dapat mo natututunan natin yan. Hindi natin sila babalikan. You need to pray for them. Yung po yung sinasabi ng scripture sa atin. At ito yung best example. Si Lord mismo nagsabi sa kanya. Amen? Let's continue reading the second half of the verse 8. Ano sabi? I will not treat you as you deserve, for you have not spoken accurately about me, as my servant Job has. Amen. Nakita nyo? Kung paano hinahawakan ni Lord yung pananampalataya ni Job. I love this verse because there is a favor from God. If you speak about Him accurately to other people. Nakita nyo? Kapag nagsimula ka magsalita about the Lord sa mga tao, mag-evangelize ka, mag-invite ka, mag-share ka ng gospel, ang sabi diyan, meron kang tinatawag na treat galing kay Lord. You deserve it. Pag accurately sinabi mo tungkol sa kanya sa ibang tao. So dito, pinagtatanggol ni Lord si Job. Dahil sa dami ng problema pinagdadaanan niya, andun pa rin, pinagtatanggol niya yung pananampalataya niya doon sa mga kaibigan niya na nag-a-accuse sa kanya. Now, naalala niyo ba earlier, mga friends si Job? Ano po? Iba-ibang accusation na sinabi sa kanya na kaya ka naghirap, na walang ka ng lahat-lahat sa iyo, pati mga anak mo namatay dahil meron kang ginagawang mali. But still, Job prayed for them. Sige, balo ka man sila. Now, pupunta tayo sa verse 10. Tingnan niyo po yung verse 10. Ano sabi sa verse 10? When Job prayed for his friends, the Lord restored his fortunes. In fact, the Lord gave him twice as much as before. Yan ang sinasabi ko sa iyo! Pag marunong ka mag-pray sa mga taong nag-accuse sa iyo, yan ang mapapala mo. The Lord restored his fortune. In fact, the Lord gave him twice as much as before. Kung 3,000 camel ang nawala, 6,000 ang binalik ni Lord. Amen? So bakit kumakalaban yung mga taong kumakalaban sa'yo? Eh pag pinag-pray mo pala, maraming pagpapala. Amen. Kita nyo, when Job prayed for his friends, the Lord restored his fortunes. Lahat ng nawala doon sa chapter 1, ibinalik ni Lord. Amen. At hindi lang binalik, dinoble pa ni Lord. Amen. The Lord gave him twice as much as before. Amen? Amen. Come on, sabi mo sa katabi mo, this year 2025, sabi mo, change is about to come. Sa kabila, sabi mo, this year 2025, change is about to come. Amen. By the way, nakalimutan ko yung title. The title na pinag-uusapan natin today is, Year 2025 is the season of your change. Sabi mo sa katabi mo, Year 2025 is the season of your change. Sa Tagalog, may pagbabagong mangyayari sa buhay mo starting this year. Amen? Are you listening to me? Amen. Yan na po ang simula ng pagbabago ng buhay mo. Itong taon na to. Amen? Salamat doon sa 10 nag-amen. Silang pagpalain mo, Lord. Amen? Nainiwala ba kayo na may pagbabago mangyayari this 2025? Yan kayo magaling.
Hindi na, 10 lang. Nagsulit na siya sigaw, ah. Okay. So, titignan natin mga kapatid. Tingnan po natin verse 10 ulit. Balikan natin verse 10. Ano sabi? Sa verse 10? Okay, pakibasa ko ulit na. When Job prayed for his friends, the Lord restored his fortunes. In fact, the Lord gave him twice as much as before. Amen. Hindi ko alam kung hindi ako nagpe-preach right now. If you lose something last year, 2024, be ready. Because God is going to restore you twice what you have done on 2024. Nawalan ka ng trabaho, mas magandang trabaho ibibigay sa'yo. Naghahanap ka ng magandang kumpanya ang ibibigay niya sa'yo. Hindi lang basta magandang kumpanya, may magandang benefits pa. Amen? 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 Marami kang utang ng nakaraan, dodoblihin niya ang utang. Hindi ang utang mo. Dodoblihin niya ang sweldo mo para makabayad ka this 2025. Amen? Amen? And this year, God wants to hear your loud amen. Amen. God is going to give you the double for your trouble last year. Dodoblihin niya yan. Amen? Amen. Hindi ba kayo? God is ready to bless your relationship. Because God is going to bless your household. God is going to bless your children. He's going to bless your health. And listen to this. This year 2025, God is ready to bless you financially. If you believe that, shout loud amen. Tapos ah. Dami na kailangan dito, Lord. Amen. Amen. I-high five mo yung katabi mo. Sabi sa kanya, I receive it in Jesus' name. Kabilaan. Sabi mo, I receive it in Jesus' name. Sige, palakpakan yung sunod na malakas. Lord, you're expecting that. Amen. Okay, let's look to verse 12. Verse 12 tayo. Ano sabi sa verse 12? Sige, pakabasa na. So the Lord blessed Job in the second half of his life, even more than in the beginning. For now he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 teams of oxen, and 1,000 female donkeys. Wow! Dinoble niya talaga. Kanina 7,000 sheep lang, 3,000 camel lang, 500 teams of oxen, and 500 female donkeys. Ngayon, dinoble ni Lord. So talagang walang imposible sa Diyos. Amen? Matutunan mo lang ipag-pray yung mga taong nag-aapi sa'yo. Narinig niyo po ba? Matutunan mo lang ipag-pray yung mga taong kumakalaban sa'yo. Amen? Kawan mga anak, you better get ready because ano man ang dinako ng kalaban in 2024, dodoblihin niya ngayon 2025! I declare that your latter days is gonna be better than your former days. Amen. Hallelujah. Year 2025 is the season of change. Sabi mo, year 2025 is the season of my change. Amen. Your worst day is over. Papasok ka na sa pagpapala ng Diyos. We declare that in Jesus' name. You remember, sabi ni Bishop Arnold, meron tayong breakthrough. Lalo na pagpasok ng 2025. So claim it in Jesus' name. Amen? Now, how many of you will agree by saying that the God we serve has enough power and has enough might na kung ano man ang nawala sa iyo, kaya niya ibalik. Shout amen! Yes! Yan ang Diyos na pinagsisilbihan natin. Amen? Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Tama mo ba? Come on, church. Say it with power. Say it with conviction. Sabihin mo sa Diyos, this 2025 is the season of my change. Come on! This 2025 is the season of my change. Say it with conviction. Say it with boldness. Say it with fervor. That my season is about to change. Don't say it lightly.
Don't say it very weakly. Kailangan strong, amen? Don't say it faintly. Say it with confidence. Say it with fire. Tama? Say it with courage. Declare it to your life. Sabihin mo, my season is about to change. My season is about to change. My day is about to shift. My day is about to shift. My circumstances is about to turn around. My circumstances are about to turn around. Year 2025 is a season of my change. Year 2025 is the season of my Come change. on, give Jesus a big, big hand. Come on. Yeah. Amen. Declaration yan, mga anak. Amen. Nakita niyo yung declaration natin sa Bible kanina? I have, but the Bible says I have. Amen. Di ba? Amen? Now, listen to this. Kung babalik tayo sa chapter 14, there are some critical points I need to tell you about this. Chapter 14 tayo. Babalikan natin kasi 42 na to, no? And if you didn't hear this, pag hindi mo na rin to, mawawalan ka ng lahat ng mga sinabi ko. Tama? So, kailangan mabasa natin itong 14. But listen to me carefully. Ang sasabihin ko sa inyo, in chapter 13, beginning from verse 20, kung babasahin niyo po, i-take note niyo po, chapter 13, beginning from verse 20, kung babasahin niyo po yan, take note niyo na lang, chapter 13, verse 20, Job begins to pray. Nagsimula siya manalangin. But remember, earlier I said that from verse 3 to 37, yung mga tao niya, yung mga kaibigan niya, kinukutsa siya. Tama? Kinukutsa siya. Sinisisi siya sa nangyari sa buhay niya. But in the middle of their dialogue, in the middle of their talks with his friends, listen to me. In the middle of the drama, in the middle of discussion, si Job nagsimulang manalangin. Hindi niya inaway yung mga kaibigan niya. Hindi niya sinabing kahit ano, nagsimula siya mag-pray. At kung ano yung mga sinabi niya sa kanyang prayer, yun po yung nakabless sa akin. Yun yung ipapakita ko sa inyo right now. Tama? His prayer start from Job chapter 13, verse 20, to the last verse 28 in chapter 13. Doon ina-acknowledge siya yung kapangyarihan ng Diyos. Nagtatanong siya sa Diyos kung ano yung mga kanyang nagawang kasalanan. Tinatanong niya si Lord ng maayos. Hindi niya sinisisi si Lord. Kasi sometimes, kapag may mga nangyaring pangit sa buhay natin, ang sinisisi natin ng Diyos. Panginoon, bakit nangyari sa buhay ko to? Pinagsisilbihan kita. Kinilala kita. Bakit mo ko yun? Sabi mo sa katabi mo, huwag ganon. Amen? Amen? Hindi ganon. Hindi mo kailangan sisihin ng Diyos sa nangyayari sa buhay mo. Mamaya, bago tayo mag-ending, ipapakita ko sa yung tatlo na key. Tama? Pagdating mo ng chapter 14, beginning from verse 1, ito ang sabi niya. Tinagalog ko na lang. No? Ilalagay natin sa Tagalog. Tama? Para lubos natin maintindihan. Ito ba yung sabi ni Job kay Lord? Sige, pakabasa. Okay, sige. Ang buhay ng tao'y maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. Tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas, parang aninong nagdaraan, naglalaho at nagpaparam. Amen. So sa chapter 13, doon siya nagpe-pray. Pero pagdating ng chapter 14, sinasabi niya na kay Lord God yung katotohanan, yung realidad. No? Dito sa pagpapatuloy ng prayer niya, dito sa part na ito mismo, sa 14:1-2, he's pleading his case and arguing to God. Sinasabi niya sa Panginoon, naintindihan niya ang buhay may silang. Tama? At totoo na may silang ang buhay natin. Tama? Hindi wala kang may silang ang buhay natin? Amen. Kaya habang nabubuhay ka, huwag mong bibitawan ang pananampalataya mo kay Lord. Amen. At hindi ito naunawaan ng maraming tao. May silang ang buhay mo, punong-puno pa ng kahirapan. Amen? Amen? At ang sabi niyan, tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas, ganyan po kabilis ang buhay natin. Amen po ba? Now, tignan natin verse 3 and 4. Ano sabi sa verse 3 and 4?
Titingnan mo pa ba ang ganitong nilalang? Dadalhin mo pa ba siya sa hukuman? Mayroon bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama? Hindi niya ina-accuse si Lord sa nangyari sa buhay niya. Nagtatanong siya. Dahil naiintindihan ni Job na hindi lang maiksi at mahirap ang buhay, bagkos puno pa ito ng kasalanan. Amen. 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 Sabi ng Biblia, we are all sinners and falling short of the glory of God. There is no one righteous, no not anyone. Kaya dito sa church na to, sa mga bago natin na nandito, tandaan niyo po, walang holy dito. Kaya tayo nag-church because we want to pursue God in our life para po pag dumating yung maiksi na ang buhay mo, ang punta mo sa langit, hindi sa impyerno. Tama po? Kaya tayo nag-church because we want to be holy in the eyes of God. Sa pamagitan ni Kristo, hindi sa pamagitan mo. Amen? Kaya nga in RC, hindi tayo mga perfectong tao. Lagi tatandaan yan. No one is perfect in this life. May kausap ko ba ako dito? So itong si Job, alam niya yan. Hindi siya nagmamalinis sa Diyos. Amen? Hindi siya nagmamalinis. Hindi niya tinanong ang Diyos, Lord, bakit nawala lahat ng mga biyaya ko? Anong nangyari? Pati mga anak ko, 10, namatay lahat. Pagkatapos nagkasakit pa ako ng ganito. Anong kasalanan kong ginawa? Hindi niya tinanong ang Diyos. Tama po ba? Now, let's slide down to verse 7. Ito po yung sabi sa verse 7 hanggang 9. Pakabasa na. Kahoy na pinutol ay may pag-asa. Muli itong tutubo at magsasanga. Kahit pa ang ugat nito ay matanda na at mamamatay ang puno sa kinatatamnan niya, ngunit ito'y nag-usbong kapag diniligan. Ito'y magsasanga tulad ng batang halaman. So, anong meaning nito? Hindi na kailangan memorize ng verse na to. Isa lang ibig sabihin nito. Kahit daw ang kahoy na pinutol na, may pag-asa at muling tutubod sa sagana. Amen? Ang isang puno daw, mamamatay din kapag matanda na. Kung saan siya nakatanim. Pero muling uusbong sa oras na ito is madiligan ng water muli. Tama? So ano ibig sabihin ni Job dito sa verses na to? Listen to me. Maaaring ang buhay mo ay puno ng problema right now. Maaaring diing na diing ka. Maaaring hindi ka na makahinga. Maaaring ramdam na ramdam mo na hindi mo na kaya. But all you need is the living water. Ang Panginoon na magsisilbing tubig at didilig sa'yo para muli kang mabuhay, maging masagana kang muli. Ang kailangan mong Panginoon, siya nagbigay, siya mag-aalis, siya ang magbabalik ng doble sa'yo. Amen? In our experience, ang isang mananampalataya active sa church kasi pinagpapala ang buhay niya. Nung dumating ang mga problema, biglang nawawala. Huwag na huwag niyo pong gagawin yun. Doon mo kailangan lalo ang Diyos. Kapag nasa gitna ka ng problema. And this is the beauty kapag may word of God ka. Kasi hawak mo yung promise ni Lord. Nababasa mo, hindi mo lang naririnig. Amen? May Bible ka na binabasa, hindi mo lang siya naririnig. So Job was in a season, itong panahon na to, si Job is nasa season na experiencing difficulties sa buhay niya. Imagine niyo yung opening natin kanina, sobra-sobra, isang araw lang na wala lahat. Pero malawak ang pananaw ni Job. Why? Because meron siyang salita ng Diyos. Meron siyang pananampalataya sa Diyos. Hindi siya bumibitaw sa kanyang pananalig sa Diyos. Amen? Sabi mo sa verse 13. Basahin mo natin verse 13. Slide down tayo sa verse 13. Sige po, pakabasa. Itago mo na sana ako sa daigdig ng mga patay, hanggang sa ang puot mo'y mapawi ng lubusan, at muli mong maalala ang aking kalagayan. Pagdating ng verse 13, bumigay ng konti yung pananampalataya ni Job. Sinasabi niya dyan, sa sobrang hirap, Lord, na aking pinagdadaanan. Kung talagang may galit ka sa akin, bakit nangyari ito? Ibalik mo na lang ako sa daigdig ng mga patay. Yun ang sabi niya. At ganyan tayo minsan. Pag hindi mo na kaya yung problema, ano sinasabi mo? Lord, mamatay na sana ako! Yung iba talaga nagpapakamatay na. Amen? Amen po? Huwag na huwag po natin gagawin yan. Si Lord na nagbigay ng buhay, siya lang ang babawi, di ikaw. Amen?
So dito, gusto nang mamatay ni Job. Kasi naramdaman niya yung bigat ng pinagdadaanan niya. Pero tingnan niyo po yung sabi sa verse 14. Yung kasunod, verse 14. Sige, pakabasa na. If a man dies, shall he live again? All the days of my hard service, I will wait till my change comes. I will wait till my change comes. So dito, sa susunod na verse, bigla siya kumambyo. Naisip niya na mali yung mga sinabi niya. Nakita niya na mali yung mga sinabi niya sa verse 13. Naisip niya na hindi ganun ang tamang attitude. Amen? He came and recognized that it was not the right attitude when you are experiencing pain and difficulties in life. Dapat mo hindi ganon. Now, I want to switch back to verse, sa verse na po sa English. Babalikan ko yung English. Diba? Yan na pala yung English. Yan na pala, okay? So kung titignan niyo po mga anak, dito po nagkaroon ng census bigla si Job. Napag-isip-isip niya na mali yung kanyang response sa 13. Nasa gitna siya ng problema, bibigay na siya, pero sa next verse, ay sinabi niya, all the days of my hard service, I will wait till my change comes. So tayo po, kapag dumadaan ka sa anumang problema, dumadaan ka sa anumang pagsubok, tatandaan niyo palagi, yung will ni Lord ang masusunod, hindi ikaw. You need to wait. Hindi mo pwede sabihin na, Lord, delay na yung sweldo ko ng 6 na buwan. Gusto ko nang kunin ang sweldo ko bukas. You just need to trust the Lord in the process. Tama? Tandaan nyo, lahat ng pagsubok is testing lang yan para lalo kang tumatag sa iyong pananampalataya sa Kanya. Tandaan nyo po yan, amen? So sa oras ng issues, sa oras ng difficulties, sa oras ng trial sa buhay natin, dapat po, lalo kang kumakapit, hindi ka bumibitaw. Lagi kang present sa church, lagi kang present sa cell group, lagi kang present sa anumang ministry, lagi kang present sa prayer meeting. Hindi yung na-delay lang sweldo mo, hindi ka na nagsimba. Ilang araw delay? 2 oras. Tama? Remember this, listen to me carefully. Don't decide or make a major decision in your life when you are in pain and in the middle of your storm. Ulitin ko ulit. Tagalugin natin ng konti. Huwag ka mag-decide ng anumang desisyon na hindi mo sinasabi kay Lord kapag ikaw ay nasa gitna ng trials, pagsubok, or pain sa puso mo. Marami pong naliligaw dyan. Amen? Amen? You need to wait till the storm has passed over. Kung kailan tumila na yung bagyo sa buhay mo, maghintay ka bago mag-decide. Hindi yung mainit na sitwasyon, nag-decide tayo bigla. As a matter of fact, maraming tao ang ganyan na ginagawa. Amen? At sa totoo lang, maraming tao gusto lang araw, ayaw nila ng rain. Gusto lang nila sunshine, ayaw nila ng rain. But listen to this. Sometimes you need to have rain in order for you to really appreciate the sunshine. Tama? Dapat dadaan ka sa pagsubok sa buhay para ma-appreciate mo yung blessing ni Lord sa buhay mo. Dapat dadaan ka ng testing para mas malaki ang testimony. Tama? Tatandaan niyo po yan, walang susuko. Hindi ka bibigyan ni Lord. Sabi ni Lord, hindi ka hayaan ni Lord na magkaroon ng problema na hindi mo kaya. Kaya mo yan. Bakit siya ang sakit cancer? Ikaw trangkaso lang. Kasi yung may trangkaso, pag binigyan ni Lord ng cancer, patay yun, hindi na kaya. Kaya trangkaso lang sa'yo kasi hindi mo kakayanin. Kaya ang maliit lang ang problema mo kasi hindi mo kaya yung malaki. So lahat ng problema kaya mo. Huwag ka nang susuko. At tandaan niyo po, you cannot appreciate the house you have until you experience without having a house. Ako yung ibig sabihin? Hindi mo ma-experience yung bahay mong tinitiran until ma-experience mo na mawala ng bahay. Tama? Ang ganda na ng bahay mo, gusto mo mas malaking bahay. Hindi mo appreciate yung ano meron ka. Tama po ba? Hindi po ba tayo? So, maybe umuulan sa buhay mo right now. Maybe it's raining in your life right now. But andito ako para sabihin sa iyo that the sun is about to come forth in your life. This 2025.
Bilis There are three things na nakita ko sa verses na to. Ayan, three things, okay? So dito tayo papasok. Gusto kong tandaan nyo to kasi papasok ang 2025. I don't want you to forget this. Nakita ni Job to at nakita ko rin. There is one main point, isang main point sa verse na to, tapos meron three key movements. Sabi nyo nga, one main point, three key movements. And here is the main point. Ang sabi dyan, hindi ako na yun. Ang sabi, all the days of my hard service. Yan ang sabi dyan. So ang main point ko sa inyo today is hard service. Yan ang main point ko. Sabi nyo nga, hard service. Now, sa King James Version, tinignan ko yan, kagaya na sabi ko sa inyo. Kasi hindi ko maunawaan yung hard service na sinasabi dyan. Sa King James po, ang translation niya is appointed time. Appointed time yung sabi. So, hard service sa NKJV, bakit appointed time sa KJV? Ngayon, tinignan ko po yung Hebrew word ng appointed time. Hinanap ko, buti na lang may Google, amen? So, hinanap ko yung Hebrew word niya. Ang ibig sabihin po ng appointed time in Hebrew word is a number of conglomerate or group of people who have organized a campaign against you. Yun po yung sabi, appointed time. So, sinasabi ng verses na to, that all of his hard service, all of his appointed time, yung situation and service na meron siya has been set out, has been organized, has been campaigned. Meaning, yung nangyari sa buhay ni Job, nakaplano talaga. Hello? Andiyan ba kayo? Nakaplano talaga. Now, the question is, why God allowed you and I to have an appointed time? Ito yung gusto ko itanong. Pagpasok ng 2025, gusto ko makita ninyo, bakit ikaw daranas ng problema sometimes? Bakit ikaw haharap sa malalaking appointed time? Bakit ikaw haharap sa malalaking hard service? Why God allow you to have an appointed time? Why He allow you to have a hard service? Why He allow you to have a difficult days? Pagpasok ng 2025, kasi maaaring mangyari yan. Amen? Very certain, yung mga darating na araw at mga darating na buwan. Tama? So number one, tatlo lang po to before we close. Number one is consequences of bad choices. Kaya po meron kang appointed time at meron kang hard service, ang rason niyan is because meron kang ginawa na mga bagay na supposed to be, hindi mo ginawa. So kung may pinagdadaanan kang issue sa buhay mo right now, God is nothing to do with it. Because you decided something and do it, even though you don't have business deciding it and doing it. Tama? Yung mga bad choices natin. Meron kang ginawang mga bagay na hindi mo dapat ginawa. In other words, ganito po lamang yan. Listen to me carefully. Some of you are reaping what you have sown. Tama? Wala nang naka-amen. Apat na lang nag-amen. Ang dami nyo Para hindi magandang pakinggan. Pero I want you to think of it. Kapag meron kang bad choices, may consequences yan. Amen? At yan po yung mga reason, bakit merong appointed time. In other words, nire-reap mo, yung tinanim mo, sabi ko kanina, and don't get mad with God. Huwag kayong magagalit sa Diyos because you jump up and decided to do something that He did not tell you to do. Tama? Naalala niyo nag-camping tayo? Meron akong 2 verse sa binitawan sa inyo, tama? Na huwag niyong kalilimutan. And Jeremiah 29:11, I know that I have a plans for you. Sabi ni Lord, tama? Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope in the future. Sabi ni Lord yun sa atin. Yun ang verse natin ngayon 2025. Pero, merong Proverbs 3:5-6. Ano yung sabi? Trust in the Lord with all your heart.
And don't lean on in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. So huwag kang babanat ng mga bad choices dahil hindi mo tinanong si Lord. Amen, 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 amen. Naintindihan niyo po ba sinasabi ko? Amen? So meron tayong mga hard times because of our hard choices, own choices. That's number 1. Here is number 2. Ano yung rason? Bakit may appointed time sa hard service? Character development. Kaya ka dumadaan na maraming pagsubok, tandaan nyo po, kaya ka dumadaan na mabibigat na problema because God is allowing us to go through some difficult times because there is something inside of you that is trying to develop. Meron siyang idine-develop sa karakter mo. Kaya ka dumadaan sa mga pagsubok. He's trying to shape your character. Tatandaan nyo po palagi yan, this 2025. He's trying to help you look like Him. Tama? And the only way you and I can look like Jesus is kapag nilagay ka niya sa fire at kapag kinuha ka niya sa fire, niluluto niya o tinatanggal niya lahat yung mga mess na meron ka dyan sa buhay mo. Yun ang gusto niyang tanggalin. Alam ko po, walang aamin sa atin, pero lahat po tayo, meron pa tayong mga something sa buhay natin na dapat tinatanggal na natin. You got some behavior. You got some negative thoughts. You got some attitude. You got some intention in your heart that is not right in the eyes of God. Kaya sometimes dadanas ka ng problema because ang gusto ni Lord, yung character development mo. Amen? Come on, give Jesus a big, big heart. Love offering, come on. Yung para kay Lord, para kay Lord. Now, kapag dumating itong mga ganito, character development, wala ka namang ginawang bad choices, tama? Wala ka namang bad choices. Bakit may dumating? Character development yan. Yun ang thinking mo. Kaya pag merong ganyan, huwag kang mawawala sa church. Lalo kang kakapit kay Lord. Amen? Naniniwala ka pa rin. Nananampalataya ka pa rin. Kahit na masakit, kahit hirap na hirap ka na. Parang gusto mo na sumuko, pero lalaban ka. Kakapit ka. Amen? Dahil mananampalataya ka. Then slowly, without knowing it, your character will be developed from glory to glory to glory to glory to glory. Amen? Ako po, danas na danas ko yan. Kapag merong malalaking pagsubok, kapit lang ako kay Lord, nade-develop ko yung character lalo. Amen? Are you there? Narinig niyo po ako? So, ganun lang. Kapag pumasok ang 2025, may malaking pagsubok sa'yo, ay, tinuro ni pastor yan. Wala naman akong ginagawang masama. Character development to. Lord, turuan mo ako dito, Lord. Sige, okay lang yan. Amen. Dito may katabi mo, parang natatawa lang ha. Amen. Ang problema po, ay ito yung problema. You keep jumping out of the fire and trying to escape it. May dumarating na problema, ayaw mong harapin. You keep on living one job to another, keep on living one relationship to another, and you don't want to stay where you are, let God fix what is needed to be fixed inside of you. Tama? Amen. Humingi ka ng patience. Meron kang katabing makulit. Sabi nga ni Lord, patience eh. O di magpasensya ka. Lord, bigyan mo ako ng bagong trabaho, Lord. Humingi ako ng patience sa inyo. Bakit may sobrang kulit nitong katabi ko? Sabi ni Lord, di ba patience gusto mo? Tama? Amen. Nakuha niyo po sinasabi ko sa inyo? Amen? So God wants to teach us to be patient, how to love those people who are unlovable. Tama? He wants to teach you sometimes to become responsible. Amen po ba? He wants to develop some character in you. Yun lang po yun. Amen? So what are the reasons why God allow you to have an appointed time of heart service? What's number 1? Can you read it? 2, 3, 1, go! What's number 2? 3, 2, 1, go!
Okay, so ito yung number 3. No? Number 3 is spiritual warfare. Tatandaan nyo mabuti yung tatlong yan. Pag sinabing spiritual, can you repeat after me? Spiritual warfare. Isa pa, spiritual warfare. Sometimes, the difficulties that is happening in your life is nothing to do with your bad choices, nothing to do with character development, but sometimes what's going on is the result of things that going on in the spiritual realm. Tama? At kapag ganyan na ang labanan, it is beyond your comprehension or understanding. Amen? And listen to me, yun po ang kaso ni Job. Amen? Yan pong number 3 ang nangyari kay Job. Wala siyang ginawang mali. As a matter of fact, his character was so wonderful with God that God raises his name to the devil. Kung babasahin niyo po yon, sabi ng Panginoon sa devil, have you seen my man Job? Have you seen my servant Job? Sabi ni Lord sa devil. And I wonder, mga anak, I wonder. Sa tingin niyo ba, meron bang enough confidence ang God para sabihin sa devil that have you seen my servant That have you seen my servant, mention your name. Amen? Meron kayang confidence si Lord na isabihin kay Taning, sige, santingin mo, wag mo lang patayin. Amen? Ganun po yung ginawa ng demonyo kay Job. Nagpaalam siya sa Diyos. Ang sabi niya, kaya ka lang naman pinupuri niya eh. Kaya lang naman, yan is mahal na mahal ka eh. Kasi pinagyaman mo. Ang ganda ng buhay. Gusto kong testingin yan, tingnan natin kung hanggang saan yan. Nabasa niyo yan? Yung po istorya noon, spiritual warfare yon. So sabi ni Lord, sige, testingin mo, wag mo lang patayin. Tingnan natin kung ano gagawin ng servant ko. Alam niyo ba, bago ka dumaan sa anumang klase ng pagsubok, na sa tingin mo galing sa demonyo, nagpapaalam muna kay Lord yon. Walang maka-amen, tatatlo lang, ang dami nyo. Hindi ka niniwala? Nagpapaalam muna siya kung talagang nakikita niya na tunay na servant ka ni Lord. Tama? Sabi mo sa katabi mo, may confidence kaya si Lord sa'yo? Sabi mo. Amen? Kaya kayang hamunin ni Lord ng demonyo at sabihin, have you considered my servant Alex? Have you considered my servant Gab? Have you considered my servant Mark? Amen. Amen. Nandiyan ba kayo? So this 2025, make it known to God na kaya niyang erase ang pangalan mo sa demonyo. Amen? So kung nakaraan taon, hindi ka pa solid na nagsiserve, itong taon na to, mag-serve ka na. Amen? Amen po. Palakpakan niyo si Lord. Come on. Kasi sabi ni Satan, the only reason that Job worship you is because you have the hedge you put around him. Meron kang inilagay na protection sa paligid niya. So, Satan started to issue the challenge to God. Sabi niya, if you take that hedges around him, tanggalin mo yung protection mo, sisiguraduhin ko sa iyo, ikakarsh kanyang taong yan one day. Tama? Grabing ginawa sa kanya, tama? Sa'yo kaya mangyari yun? Ikakarsh mo kaya yung Diyos? Grabe, no? Lahat ng kayamanan mo nawala, 10 anak mo namatay. Pagkatapos, tinubuhan ka pa ng bukol. Ang matindi nun, yung asawa mo, sabi sa'yo, mamatay ka na. Amen. So, anong sabi ng Diyos kay Satan? Sige, tatanggalin ko yung protection sa kanya, yung hedges, tatanggalin ko sa kanya. Huwag mo lang siyang patayin. Gawin mo lahat ang gusto mo.
And you will see my servant can do victorious thing sa buhay niya. Amen? Hallelujah. Amen? So dahil pagsubok yon, spiritual warfare, ano ginawa ni Lord? Dahil napagtagumpayan niya, ibinalik, doble lahat yung nawala. Kaya kapag meron kang pagsubok na wala ka namang ginagawang masama, come on, paglabanan mo yan kasi ibabalik ni Lord sa iyan. Ano man ang nawala ng 2024, doble, babalik niya 2025. Amen? Amen. Alam ni Lord na kaya kanya hinahayaang dumaan ng trials. Why? Because He knows that you have enough faith to handle it. He knows that you have trusted Him so much. He knows that you have enough confidence in Him. Kaya ka dumadaan ng issue sa buhay. Alam ng Diyos yon na kaya mong hawakan yan. Amen? That you are capable to take any hardship and keep on praising Him. Tama? Amen? Hindi niya hayaan niya na paranasin ka niya na hindi mo kaya. Kaya niya yan. Ina-allowed niya sometimes mangyari yan. Sa mga anak, this year 2025, music team, akita kayo rito. Tandaan nyo, this year 2025, God is looking for some people whose mind is up 100% on Him. Whose eyes speaks 100% on Him. Sa mga taong may full determination. At sasabihin ko sa inyo, I don't care what happened this year 2025. Wala akong pakailam ano man ang mangyari sa akin this 2025. Whatever happens, I'm going all the way praising Jesus in my life. Amen? Hindi ako susuko. Tandaan mo, hindi ka dadalhin ni Lord sa ganyan level ng pananampalataya mo. Hindi ako dadalhin ni Lord sa ganitong level ng ministry ko. Kung bandang huli, iiwan niya lang ako. So whatever happened, I will still keep praising the Lord in my life. Amen? Amen. Are you with me? Amen? Whatever people do behind me, wala akong problema ron. I will still keep praising the Lord and serving Him this 2025. Amen? So this time, pinalalakas lang tayo ni Lord. Ano man ang mangyari, may criticizing man, meron mang talking behind you, it doesn't matter. Because sabihin mo sa sarili mo, this year 2025, sabihin mo, I will still bless the Lord at all times. Tayo. Amen. Palakpakan natin si Lord na mataas. Come on, please. Malakas para kay Lord. Sige po. How many of you are blessed right now? Huwag niyo po kalimutan yung mga pinag-usapan natin. I want you to close your eyes. Panginoon, alam namin, Panginoon, na uncertain ang 2025. Pero Lord, sa narinig namin tonight, nakita namin, Panginoon, na meron kaming character development sa mga pagsubok namin daranasin. Meron kaming spiritual warfare, Panginoon. Kung sakali man, hindi kami bibitaw sa pananampalataya sa inyo, Lord God. Na this 2024, patuloy naming gagawin ang mga bagay na nais mong aming gawin. Hindi kami bibitaw, Panginoon, because we know in our heart na kayo po ang naglagay sa amin dito. Hindi kami tatalikod, Panginoon, dahil alam namin, Lord God, na malapit ka nang dumating. Malapit ka nang bumalik, Panginoon. Kaya po patuloy kaming nandito, Lord God, at pupurihin ka namin. Gamitin nyo kami, Lord. Dalhin nyo kami sa mga lugar na nais nyo, Panginoon, this 2025. Nang sa gayon, Lord God, magawa namin ang mga bagay na nais mo na aming gawin para sa iyong pangalan lang. Maraming salamat po, Panginoon. We will continue to praise your name, to glorify your name tonight, and let your name be glorified in our lives this whole year 2025. In Jesus' name, we pray. Lahat tayo magsasabi ng Amen. Sige po, let's worship the Lord. Come on. Sing it from the bottom of your heart. Come on. Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, panatilihin.
Yes, Lord. Ikaw lamang, Lord. Kahit may suliranin man, aking naawitan, ikaw lamang. Yes, Lord. Salamat po. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw ang Pag-asa ko, laging ikaw ang buhay ko. Jesus. Come on, sing it from the bottom of your heart. Come on, everybody. Worship the Lord. Worship the Lord. Basta't ikaw ang kasama. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lang. Hallelujah. Kahit kailan. Kahit kailan di ka nagkulang. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Ang pag-ibig mo Sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Hallelujah. Biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kung nakilala ka sa dalangin ko, ako'y ibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, naghihirapan ako sa dalangin ko. Ako'y ibibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. We continue to worship Him. Come on. This is the first Friday of the year 2025. Dumating man ang masuliranin sa buhay mo. Sasambahin mo pa rin ang Diyos sa buhay mo. Amen?
gaano kabigat, kahit na gaano kalaki, suliranin mo. Hallelujah. Napakadakila mo, Diyos, sa buhay namin. Let's continue to worship. O Diyos, tapat kang ang tunay. Lord. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, Maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan hinahon. Pag-ibig mo'y naan sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka sa
Come on, declare it everybody. Dahilan ng pag-asa kung kailan kay hinahon. Pag-ibig mo'y walang sabi noon hanggang ngayon. Dahilan ka. Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Come on! Everybody, open your mouth, sing it, declare it. Hallelujah. Ilan mo. Ikaw ang hari ng buhay namin, Lord God. Sasambi kami sa iyo lang. O Diyos, dakila ka. Dakila ka, Lord God. Ikaw ang hari ng buhay namin, Lord. Hari ng buhay ko. Anong mangyari? Sasamba kami sa iyo. Sumasamba. O Diyos, dakila ka. O Diyos, dakila ka. For the last time, go on, for the last time. Ilan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Hallelujah. Hallelujah. Come on, open your mouth right now. Give Him praise. Give Him worship right now. Come on. Palakpakan niyo ang Panginoon. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang hari ng lahat ng hari. Ang Diyos ng lahat ng Diyos. Ang pangalan niya ay Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat po na sa unang biyernes ng taong 2025 is napapapurihan ka namin sa buhay namin, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Panginoon, patuloy kaming mananampalataya, Panginoon. Hindi kami bibitaw sa paniniwala na ikaw ang dakilang Diyos. Na kahit ano pa ang dumating sa buhay namin, Panginoon, hindi kami bibitaw, hindi kami mawawala ng pag-asa dahil ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Lord, hindi ko alam ang pinagdadaanan ng mga taong nandito right now. Pero alam mo lahat ang kanilang hinihingi sa iyo right now. Panginoon, nagpapakumbaba ako sa iyo. Itinataas ko ang pangangailangan ng bawat isa. Come on, everybody. Voice it out. Ano mo ang pangangailangan mo? Come on. Ask the Lord right now. The presence of God is so thick in this place. Come on. Sabi mo kay Lord ang pangangailangan mo. Hayaan mong marinig ng Panginoon ang gusto mo mangyari. Walang imposible sa inyo, Panginoon.
Walang mahirap sa inyo, Panginoon. Naniniwala kami na kapag gusto nyo, mangyayari ang anumang aming ihilingin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. Every knee shall bow. Every tongue shall confess that you, Jesus, is Lord. Hallelujah. Salamat po. Maraming salamat po, Panginoon. Sa gabi ito, Lord God, we thank you for the message that you've given us. Salamat, Lord God, na sa pagpasok ng taon na to, ni-ready nyo kami lahat, Panginoon. Na anuman ang aming harapin, anuman ang aming danasin, Panginoon, hindi na kami bibitawan at hindi nyo kami kailanman pababayaan, Panginoon. Salamat, Lord God, pinalakas nyo kami tonight. Binagyo kami ng napakalaking pag-asa, Lord God, na kung meron man mga tao kaming pinagdaraanan dito, alam namin, Lord God, that in your perfect time and will, mangyayari po lahat ang aming kahilingan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. God the Father, thank you for tonight. Salamat, Lord, for your Son, Jesus Christ. Holy Spirit, thank you that you are our advocate, that you are our comforter, you are our leader. You are the source of our knowledge, wisdom, and understanding because you reveal to us the secrets of God. And Lord Jesus, thank you so much for what you have done. Salamat po, Panginoon. Hindi kami magsasawa na pasalamatan ka. Buong taon, araw-araw, Panginoon, pasasalamatan ka namin. Dahil ikaw ang Diyos na buhay na nagbigay ng kaligtasan sa aming lahat. We thank you so much, Lord God. We love you, Lord. We love you, Jesus. Come on, shout, we love you, Jesus! Come on, we love you, Jesus! We love you, Jesus! Hallelujah! We thank you, Lord. We thank you, Lord, for tonight. We give you back all the glory, all the honor, all the thanksgiving belongs to you. In Jesus' mighty name, and all of us will say,